Hindi natin mag-criticize sa kanila. Hindi pera. Yung nakikita ko palagi sa bundok. Hirap na mga katutubo. Pag magdala nila ang government services doon, mga basic lang, mga tubig, health center, eskwelahan, pabahay, yung livelihood. Yun ang hinahanap ko accomplishment. Lalo na nung Secretary of Agriculture pa, itong si Bongbong Marcos Sr. Yun ang hinihintay ko, but wala. Zero. Magdadalawang taon na ni isang liso. Ano bang liso, Roy? Bisaya naman yung liso. Sid. Boto. Grabe kayo kailan nagkakaintindi sa mga Bisaya, no? Isang butong ng gulay doon sa tribo na tinutulungan natin, wala, hirap na hirap. Kaya pag nakikita ko yung hirap ng mga tao doon, wala silang makain. Umiiyak ang mga bata. Pag magawa nila ito, mapaganda ang buhay ng mga tribo doon, hindi na ako magbabati ko sa kanila. Grabe yung concern ng matanda, no? Nakuha niyo yung concern ng general natin? Nakuha niyo yung concern niya, no? Bakit siya tumakbo ng bundok? Yung mga katutubo natin. Ibig sabihin, sa dami ng trilyon na yun, no? Naisip nyo, yung trilyon na pera, hindi malang mabahagian ng kung magkanong milyon man lang. Pagpatayo ng tubig, sinasabi ng general natin. Grabe nangyayari sa bayan talaga. Alam mo, sa totoo lang, yung 1 million, hindi kasya sa pantalon ko yun. Sa totoo lang. Nalagay ko dito, dito. Di ko kaya maglagay. Nakakabuisit talaga tong gobyerno na to. Hindi nabubuisit na talaga ako. Yan ang iparating ko sa Malacanang. Okay. Ikaw, Roy, anong kondisyon mo para tumigil ka sa pagbabatikos? Actually, yung lang yung Smartmatic. Kailangan talaga yung ligwakin. Kasi 'di ba, kung si Bongbong nga, sabi niya noon, biktima siyang Smartmatic, bakit tahimik siya ngayon? 'Di ba? Yes. Ang pangalawa, yung constitution, yung talagang palitan talaga siya. Kasi 'di ba, the reason na pumunta siya sa Partido Federal, it's because of that federalism, right? But until now, iba yung sinusulong nila. 'Di ba? So, dapat yung mga sinabi nila noon na promises, ito pa rin nila yun. Ako marami akong kondisyon. Para tumigil siya. Pinaka-hard yung sa akin, alam niyo naman, bumaba na siya. Kasi hindi na magbabago yon. Once a polboronic, always a polboronic. Ganun lang yung sa akin. At the fact na yung asawa niya, yung pinakatakbo niya sa Pilipinas na hindi naman binoto ng bayan, ay napag-usapan nga namin, di ba? Warriors na raw tayo, hindi na daw muna tayo dragons, sabi ni Attorney Glenn Chong. Yeah, Lady Warrior, sabi ni Attorney Glenn Chong, di na daw tayo dragons, warrior daw dapat, mother warrior ka na. Si General Warrior, si General Kuya Warrior ka bagong lipunan. Ayan, may bago tayong pangalan. But anyway, going back. So, yun nga, marami akong kondisyon, Smartmatic, number 1 yan. Kasi sabi nga ni Attorney Glenn, nasa mga kamay natin ang tunay na pagbabago ng Pilipinas. Kung ang ihahalal natin ay totoong binoto ng bayan at hindi na kayo pag-usap sa Smartmagic katulad ni Lisa at ni Kuting. Well, si Lisa lang ang nakipag-usap sa Smartmagic. Di ba? Sabi ko nga, ikaw General, ikaw Roy, pag nakitaan ka ng qualification ng taong bayan na itong si Roy, meron palang pwedeng magawa to sa Cebu. Di ba? Pwede kang ma-elect kahit hindi mo bayaran o bilhin ang boto ng bayan kung meron tayong clean and honest election. So ako, I don't think na makabangon pa si Kuting. Hindi ko na nakikita yan. Hindi nga siya nakabangon nung Surigao Lindol at nung bombing sa Mindanao. Hindi nga siya bumangon. Di ba? Nagsakit-sakitan ng loko-loko. So, paano pa yung pangako niya? Katulad kanina, yung nag-speech ka, General, na ipababa niya yung presyo ng gulay, yung mga bilihin. Sinabi pa niya, lahat tayo ay babangon, walang maiiwan. Diyan lang mismo, General, sa lugar mo. At if you go sa Maynila, ang daming sa mga public hospitals, yung mga tao sa, let's say, East Avenue, Pabelia, yung mga public hospital na yan, hindi na nga nakakabangon yung tao Namamatay na sila dahil yung healthcare service, instead mapunta sa kanila, ay napupunta sa bulsa ng mga
tiwali. Katulad din sa PCSO. Di ba? At ayon sa aking puting ahas yan, napag-usapan din namin ni Sas yan, sila ang nananalo instead of that money mapupunta sa mga social services at mapupunta sa mga livelihood program na hinihingi mo, general, dyan sa bayan mo, napupunta sa mga bulsa nila. So, do you think babangon pa si Kuting? I don't think so. Kung di siya bumangon sa mga crisis, kung di niya kayang harapin, i-manage ang mga crisis sa Pilipinas, hindi babangon si Juan. That's right. Di ba, General? Si General, gusto ba makabangon si Kuting? Pasensya na kayo. Ako, I am willing to give him last chance. Na sana itong pagbabatikos natin na ito, mahimasmasan na. Tapos yung, di ba may kanta na tawanan mong problema, gana, yes. Magbago ka, bakit hindi? Turuan mo ang iyong asawa. Ikontrol niya ang kanyang asawa. Kung makontrol niya ang kanyang asawa, baka may pag-asa pa. Pero sa akin na assessment ko lang. Kasi 'di ba, nasubaybayan ko yung mga pinagsasabi ni Lisa, ni Bongbong. Parang yung career ni Bongbong bilang politician, si Lisa talaga ang nag-craft sa kanya ever since. Kaya kung susuwayin man siya ni Bongbong Marcos, kaya sabi ni Attorney Glenn Chong na nasa PAC daw. So, 'di ba parang kailangan ni Bongbong si Lisa for his political career. Totoo Hindi siya yan. makakatayong mag-isa. Hindi siya makatayong mag-isa. So dapat si Lisa pinatakbo niya. Diba? Si Lisa pinatakbo niya, di ba? So, pero totoo yun kasi si Kuting talaga ay sinabi naman yan doon sa Made in Malacanang na tamad talaga siya at puro lang siya party-party. Kasama yun sa script. Diba? At si Senator Amy ang behind ng pelikulang yan. At saka napanood ko yan 3 beses o 4 na beses. Sinuportahan ko yung pelikula nila. At kung naalala ninyo, kung napanood nyo yon na nung time na pinaalis, diba, ang Marcos Sr., kasama na kanyang pamilya, si Kuting, si Bongbong ay nakasuot, naka-camouflage. At doon sa pelikulang yon inilabas na acting lang ni Kuting na para magtapang-tapangan siya. Sinabi yun sa pelikula. So, doon pa lang na without us knowing, alam na ni Senator Amy na weak talaga yung kapatid niya. Yes, yun yung nakita kong message sa pelikula. Nung una, bilid pa ako kay Kuting. Medyo ganun ang parang hindi ako maligaya sa ganung portrayal sa kanya. Dahil bilib na bilib pa ako noon. At ngayon, napatunayan na tama pala yung portrayal ni Senator Amy. Actually, galit na galit sila kay Senator Amy dahil sa movie na yun eh. Pinatigil nga ni Lisa yun eh. Yeah, sabi ni Direk Daryl Yap, 2016 pa raw ay not in good terms na si Amy at saka si Lisa. Tauhan lang si Aha, si Kuting. I have seen and felt that in the 6 years I worked with them. So, si Kuting ang tauhan, si Ahas ang nagmamando. So, we all know that. Thank you, Brother Warrior. Okay? So, basahin mo natin yung mga comment. Baka may gusto kayong basahin. Sa Sona, sabi ni Boss Bell niya, sinabi niya, happy wife is happy life. So what could we expect? He's working to make his wife happy at the expense of the nation. Roy, any words dyan sa comment na yan? Actually, totoo naman talaga yan sinabi ni Bongbong Marcos. Di ba may mga clips akong sinabi at galing na rin sa kay Bongbong Marcos, hindi fake news talaga, na dahil dun sa mga sources natin, sabi talaga natin na bumingo tayo na talagang under the saya talaga siya. And even Amy Marcos, di ba, nung naglagay ng bulaklak ng EDSA, di ba, sabi ni Direk Daryl Yap, emotional si Senator Amy, at sinabi ni Senator Amy na ang administrasyon na to ay hindi isang Marcos. So, ano ibig sabihin nun? Yeah. General, sa tingin mo, kasi may mga, isa ako na gusto ko magsalita si Senator Amy talaga na isabihin niya sa taong bayan yung kung anong klaseng meron siyang kapatid. Although, pinipressure natin siya,
Pero I believe mataas ang porsyento na hindi niya ipapahamak yung sarili niyang kapatid, which is, may mga nagsasabi niyan. Kayo, sa tingin ikaw,